83 days bago ang eleksyon 2025, patuloy na inilalatag ng mga kandidato ang kanilang mga plataporma. May report si Ivan Mayrina. Sa Laguna, ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Nasa liga ng barangay ng Zambales naman si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Naisamang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga isyu ng food inflation at traffic. Si Senador Pia Cayetano, pinatututukan mabigyan ng magandang kinabukasan at kalusugan ng mga kabataan. Si Senador Rito Lapid, binigyan din ng free legal assistance. Si Senador Amy Marcos, pinahalagahan ang pagtulong sa mga magsasaka. At si Senador Bong Revilla, tinalakay ang pagtulong sa mga guro, estudyante at senior citizen. Sa press conference, siniling ni Atty. Sani Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layon ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Nagsalita si Leode de Guzman kahapon tungkol sa pagkakaiba ng mga usaping panlipunan at legal. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.